الحمد لله رب العالمين جل جلاله وعلى ثناؤه وتقدس أسماؤه في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي كل شيء حكمته وآياته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una sa lahat, purihin natin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. Lalo na ang gabay niya na patuloy natin nakakamit ang patnubay ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Halina't samahan niyo ako na pagkunan natin ng aral ang mga payo ni Luqman al-Hakim sa kanyang anak. Dahil ito ay malaking aral sa atin, hindi lang sa kanyang anak, bagkus sa lahat ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag ito ay kanyang sinunod or sinubaybayan ang payo ng Luqman al-Hakim. Una sa lahat, nabanggit sa loob ng Quran ala lisan ni Luqman al-Hakim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi ni Luqman al-Hakim, wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sinabi ni Luqman al-Hakim sa kanyang anak, o aking anak, huwag kang sumamba o maniwala na may kapantay ang Allah, sapagkat ang pagsamba ng iba sa kanya ay isang malaking kasamaan, malaking kasalanan. Ang pagtatambal, ang syirik na tinatawag, ito ay napakalaking kasalanan na kung saan pag hindi ito nagbalik loob, ang isang alipin ay mananatili siya sa impyerno. Kaya ito ay delikado pag nagawa ng isang Muslim ang syirik. Mga kapatid sa Islam, dito sa unang payo ni Luqman al-Hakim sa kanyang anak, kung ating tutuklasin o titingnan, tinuruan niya ang kanyang anak, una sa lahat ang tauhid, ang kaisahan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tauhid na ito ang pinakamalaking pundasyon ng Islam. At ito isa sa mga mahalaga na dapat nating pagtunan ng pansin at malaman, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ang purpose kung bakit pinadala ang mga propeta sa kanilang mga henerasyon. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinadalahan namin lahat ng henerasyon ng umma, ng propeta, upang manawagan sa kanila na sambahin ang Allah nag-iisa. Wajtanibut taghut, at magbibigay babala sa pagtatambal o pagsasamba sa mga kadyos-diyosan. Mga kapatid sa Islam, ang kawalan ng karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paggawa ng shirk, hindi lamang magsasamba ka sa rebulto o kaya sa mga Diyos-Diyosan. Bagkus, ang karapatan ng Allah, pag ibinigay mo sa kanyang mga nilalang, matatawag yon bilang isang shirk. Tulad ng pagdua. Ang pagdua ay nararapat lamang sa Allah na humingi tayo. Pag ang dua na ito ay binigay mo sa bato, binigay mo sa kahoy, humiling ka sa kahoy, humiling ka sa bato, or humiling ka sa patay, sa libingan, ito ay napakalaking kasalanan at matatawag ito na shirk. Kaya malaking babala ito para sa atin na wag tayong gagawa ng shirk. Dahil kasasabi ko kanina, ang mga taong namatay na hindi nakapagtawba sa shirk, siya ay mananatili sa loob ng impyerno, iyadan billah. Mga kapatid sa Islam, ang tauhid ay ito ang unang
pinalaganap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Makkah. 13 taon. Ang unang bahagi ay lilim na pahayag at ang pangalawang